Time check guys, at pupunta tayo ngayon sa Al Bahia Beach Resort. At nandito kami ngayon sa bahay nila madam at isasamahan niya kami papunta doon. Come on guys! Welcome to my channel guys. At nandito na naman po tayo sa ating mission. At nandito tayo ngayon sa isang lugar kung saan napakatahimik na lugar po guys. At ito po ay Al Shahama, dito po sa may lugar ng Al Bahia. At ito pong Al Bahia na to ay kung saan nandito nakatira ang aming kaibigan na si Madam na napakabait. At ngayon nga guys ay magtutour tayo doon sa sinasabi niyang seasides. Public area po yun na dagat dito po sa may Al Bahia guys. So yun po ang ating pupuntahan ngayon. Come on guys! So ngayon guys, excited na po akong mapuntahan yung isang lugar na yon at sabi ni Madam ay pwede raw pong maligo doon at mag-fishing, mag-crabbing, marami. Ayun nga guys, habang nagbibiyahe kami guys, binibigyan naman kami ni Ma'am ng kanyang mga tips kung And finally guys, nandito na nga kami sa lugar na sinasabi ni Madam at nakikita ko na, natatanaw ko na ang gilid ng dagat guys. So ito na nga po siguro ang kaniyang sinasabi. At malapit lang po ito sa kaniyang bahay guys, malapit lang po kasi ang sabi niya sa amin, nagbabike lang daw siya dito kapag gusto niyang magpaaraw at magpunta ng gilid ng dagat sa seasides. So here we go guys. Finally guys, natatanaw ko na talaga at malapit na po talaga kaming bumaba dito. At excited na po kaming masilayan ang sinasabi ni Madam na seasides. At public lamang po ito, wala pong bayad dito guys. Pero mayroon pong isang sinasabi niya na resort na may entrance daw po. Kaso pang family days lang daw po yun kapag ka weekend. Kailangan may family at mga anak ang kasama. So hindi kami allowed doon. So dito na lang po kami sa labas. So ito na nga at nakasunod na rin ang dalawang sasakyan na aming friend. At here we go. Nandito na nga kami guys. Got no map, but that's alright. We'll chase the sun. Finally guys, we arrive here at the seaside. So ito na po ang seasides na sinasabi ni Madam guys. Excited na po kaming mag-fishing. Kaso nga lang hindi kami ready nung nakarating kami dito guys. Wala kaming dalang pampaligo at nakasapatos kami. So ang nangyari, nag-walking na lang kami dito at picture taking na lang ang aming ginawa. So andito na nga kami guys, kahit anong init ng panahon guys, hindi po kami nagpatinag sa init ng panahon ngayon guys. Sobrang init. At nandoon nga sila at pupuntahan natin sila ngayon doon sa grupo nila guys. At explore po tayo doon sa dagat at samahan niyo po ako at pupunta tayo doon sa may gilid ng dagat ngayon. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano kalawak itong lugar na ito at saka parang napakaganda po ng pagkagawa nito guys. Ito po ay man-made po na lugar guys at parang kung inyong matatanaw guys, para siyang ginawa lang na beach dito, yung parang may kanal lang siya. Pinagmamasdan namin ng mga nasa dagat at kasi po may mga nag-ano rin dito, nag-jet ski, kaya gusto namin mag-fishing. Actually yung isang kaibigan namin ay nag-fishing na siya, hindi siya nakahuli dahil nabubulabog po yung isda kasi may nag-jet ski dito guys. Guys, tingnan nyo po doon sa may kabila habang may nag-jet ski, tingnan nyo doon sa may kabila. Ang ganda po ng paligid guys. Parang ma-relax ka talaga dito po kung kayo ang pupunta dito. At sobrang napakaganda ng
weather ngayon at mainit nga lang, kaso nga lang guys, so nagtatawag na nga sa amin guys si Madam dahil nga po gusto na niyang maligo na daw kami at siya ay ready na rin at gusto rin niyang maligo na. Ang kaso nga lang hindi kami ready dito guys kasi wala kaming dalang mga pampaligo kahit na short or something like that, at saka nakasapatos kami at saka tinatamad kami maghubad sa aming mga sapatos guys. So ang nangyari, nag-video na lang ako dito at nag-explore na lang ako dito sa lugar ng beach na to, at saka napakaganda rin naman po, nabusog din naman po ang aming mga mata dito sa lugar na ito. At syempre nag-selfie din kami para naman meron kaming mga kahit papaano meron kaming alaala sa aming pagpunta rito guys. So nandito na nga si Mamo guys, sa kasama ko siya ngayon at gusto niya mag-hi sa aking vlog. So ayan, hinayaan ko po siyang magsalita dito sa harap ng aking camera at sabi niya hi po, at saka sabi niya anong oras daw tayo uuwi. Sabi ko mamaya pa tayo uuwi kasi nga may lakad daw po siya at mayroon pa siyang appointment na gagawin. So ito po. So maglalakad tayo ngayon sa may area ng fishing side at andun na nga yung ibang mga kasama ko, naglalakad na sila. So susundan po natin sila guys at nauuna na po si Diyos at doon po kami mag-fishing doon sa may side nitong beach na to, dito sa may pader. So look guys, dito sa area na to guys, ito po yung sinasabi kong private siya, pang family. At saka meron siyang mga ano dito guys, o harang para po safety po sa mga bata at saka sa mga maliligo na mga locals at saka sa mga pamilya po, sa kanilang mga anak, may safety bakod po dito. Kaya ito, dito sa side na to ay sobrang maganda at mabato din siya at marami siyang mga rocks dito guys na pwede mong apakan din habang nag-ano ka, nag-fishing. At saka may nakita ako dito ng mga talangka guys, kulay violet na talangka. Ang naisip ko, kinakain ito ng mga Thailander, pero sa Pilipinas yata, sa mga Pilipino hindi. So ayun na nga guys, umabot kami dito ng mga 2 hours, 3 hours. So wala kaming nahuli dahil nga po ay yung nag-jet ski guys dito ay nabubulabog po niya ang mga isda. So disappointed po guys dahil wala kaming nahuhuli dito. So uuwi na lamang po kaming wala kaming nadala na mga isda. So ang sabi naman ni Diyos ay madalas daw po silang mag-fishing dito gabi. So marami naman daw po silang nahuhuli dito. Sobrang laki ng mga isda. Minsan nakakakuha sila ng 3 kilong isda. Minsan na halo-halo siya, yung mixed fish po. So nakailang tapon na po talaga kami dito ng aming fishing rod. So wala po talagang nahuhuli guys. So mas minabuti po namin talagang mag-stop na. Ang sabi naman ni Diyos one more time, sabi niya talagang hindi talaga siya tumigil hanggat hindi makahuli kahit ni isang isda. Pero wala po talaga kaming nahuli dito guys kasi sobrang disappointed po talaga dahil po yung sa jet ski na yun, ang ingay-ingay niya, panay daan-daan, kaya wala kaming nahuli talaga dito. So So yun nga guys, hindi kami nawawala ng pag-asa dito at talagang pinagpatuloy po talaga namin ang aming pamimingwit. Nagbaka sakali kami dito guys na makahuli pa kami, pero nawawala na talaga kami dito ng pag-asa. Dahil nga po talaga doon sa jet ski na nag-playing dito, nagdaan-daan dito sa may area namin is parang bulabog niya yung mga isda talaga. Kaya yung ibang kasama namin ngayon ay pauwi na rin at nagbabay na sa amin dahil pasado ng mga alas 5. So ayan, uuwi na sila.
At grabe guys, pag makita nyo doon sa may dulo guys, may mga bahay doon na mga magaganda. Para siyang, ang ganda talaga tingnan guys, at saka napakaganda ng pagkagawa nitong area dito sa dagat na to. At para siyang, ano yung guys, yung parang akala mo may kanal siya, kabilaan may isla po. At saka, ayun, yung po ang mga nakita ko dito. So, nagandahan po ako sa lugar. So napagod po kami dito guys, at lalong-lalo naman po ako, napagod po ako dito sa kaka-vlog ko. At napagod lang ako dito dahil sa init siguro ng hangin dito sa gilid ng dagat. At ayun na nga, nakapag-decide na rin kami at uuwi na kami, at na-convince na namin si Boss Jos na umuwi na kami dahil maghahapon na rin. At ayun, at magpapaalam na po kami dito, at hanggang dito na lamang po ang ating video for now guys. At maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga supporters dyan at sa mga nanonood ng aking mga vlogs. Maraming salamat po. So masaya po kami ngayon dahil napagpasyahan na namin na umuwi dahil si Sir Jos wala po talagang nahuli na isda. At ayan, uuwi na kami ngayon, at ito, hanggang dito na lang. Bye-bye!